Tunay nga, Panginoon o God, na magbababad kami, Panginoon o God, sa presensya mo, Panginoon. Dahil sa muli namin aawitin, Panginoon o God. Nais namin, Panginoon o God, na iaalay ito, Panginoon o God, sa iyo ng buong-buo, Panginoon. Dahil naniniwala kami, Panginoon o God, na ikaw yung Diyos na buhay, Panginoon o God. Ikaw yung Diyos, Panginoon o God, na nandito, Panginoon o God, sa lugar na ito, Panginoon o God. At sa hapong ito, Panginoon o God, nais namin, Panginoon o God, na awitin ito, Panginoon, sama-sama, Panginoon, para sa iyo, Panginoon o God. Kaya, Panginoon, sa aming pag-aawitan, Panginoon o God, dinadalangin namin na pag-iinigin mo, Panginoon, sa hapong ito, in Jesus' name. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang maring at mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Oh Diyos, parang mamatay sa kabutihan mo. Parang itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, hayag masagin. Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Mismo kung hanggang kailan yung faith ko sa'yo, kung hanggang kailan yung paniniwala ko sa'yo, not that you are a great healer. So, habang nagpupunta ako sa CR, kausap ko ang Panginoon. Sabi ko, Lord, huwag mo sanang pahintulutan na hindi lang ganito ang maranasan ko. Yung magsabay na mag-LBM, tapos magsuka ako. Doon ako natakot eh. Pero pinanghawakan ko yung pangako ng Panginoon na hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan, at hindi ako natatakot dahil siya kasama ko yung araw na yun. Hindi lang wala sa bahay, wala akong autusan. So yun na lang yung yun na lang panghahawakan ko, ang Panginoon ang kasama ko, dahil alam niya ang aking sitwasyon na nag-iisa ako sa bahay. So, yung kahapon naman, talagang nakakatakot talaga din. Dahil ayaw ko rin yung, kasi di ba kahapon tinanong tayo ni Pastor kung ano yung kinatatakutan na mawala sa atin. Yung iba, may mga pinpoint kung ano yung kinatatakutan nila. Ako, hindi niya ako tinawag. Pero, ang kinatatakutan ko na mangyari sa akin is yung manlamig ako, yung aking spiritual life. Pero sabi ko kay Lord, hindi mo ako hayaan, Panginoon, na ako'y manlamig. Kasi nandun yung pangako niya sa atin na pag tayo ay nanlalamig o something na nawawalan na tayo ng pag-asa kay Lord, isusuka niya tayo. Diba? Alam naman natin lahat yun, yung pangako nga yun. So, nagpapasalamat ako kahapon dahil natugma yung aking naranasan. Andun yung takot ko rin na mawala yung aking spiritual. Andun yung takot ko rin na baka mangyari sa akin yung magstabay yung LDM ko at sa pagsuga ko dahil napakahirap yung ganun. So, pinupuri ko ang Diyos dahil hindi niya ako pinapabayaan. Andun pa rin yung blessing niya sa akin araw-araw, yung aking kalakasan na pinagkakaloob niya araw-araw. So,
purihin ng Diyos at nagpapasalamat ako sa kanyang kabutihan sa aking buhay. God bless. Amen. Panginoon, ang Diyos ay kasama natin. Amen po ba? Amen. So, napakaganda po yung napag-aralan kahapon sa isa sa mga yung tatlong binigay ni Pastor na how we overcome fear. Sabi doon na focus on God's plan, focus on God's truth, focus on His faithfulness. Diba? Ang gaganda ng ng Panginoon. Doon na lang sa faithfulness. Doon sa binasa ko sa inyo kanina. Yun po yung sa pangako pa lang ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Bakit ka pa matatakot? Amen. Diba? Doon sa Romans 8:26 yata yun. Kung ang Diyos ay nasa atin, sinong laban sa atin? So, God is before us. So God will be yes. So, doon pa lang, panghawakan na natin na ang fear, sabi nga ni Pastor kahapon, dinisenyo ng Diyos ang fear para tayo ay hello Mars, good morning. Good morning. Para tayo ay magtagumpay. Every time kasi na nagkakaroon tayo ng fear, the more na lumalapit tayo sa Panginoon. So, sabi ni, ang example ni Pastor kahapon, na sa isang magulang sa anak, na kapag nagkakaroon ng takot yung anak, andun lagi yung rescue ng magulang. So, ganun po ang ating Diyos. So, salamat sa pag-aralan po natin kahapon na binigyan ulit tayo ng kaalaman. Nagkaroon tayo ng kalayaan sa ating mga kinakatakutan. So, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Kristyano ko is, I have this fear na, alam mo yun, magawa yung will ng Lord. Kumbaga, kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Kasi, nakita naman natin sa buhay ni Pastor, di ba? Sobrang hirap nung nung tawag niya bilang pastor. Bago siya maging pastor, maraming pinagdaanan niya. Marami yung hirap na naranasan niya bago siya maging ganap na pastor. And ayun yung isa sa fear ko, yung parang bilang isang Kristiyano is, saan ako tinawag ng Panginoon? Magagawa ko ba yun? Malalagpasan ko ba yung mga challenges? Isa yun sa naging fear ko bilang isang Kristiyano. And aside doon is, isa rin sa fear ko yung mawala sa will ng Panginoon. Yung mga bagay na ginagawa ko is will ba niya or hindi, ganun. Pero kahapon, pinaalala sa akin ng Panginoon si Joshua, no? Joshua. Sabi niya doon sa Joshua 1:9, di ba? Take courage. Hindi nabanggit yung fear, pero take courage. Alam kasi ng Panginoon na natatakot tayo kahit hindi natin aminin dahil sa pride. Yun nga yung sabi ni Pastor, no? Pero ang sabi ng Panginoon, take courage. Kasi si Joshua, nakikita niya si Moses, di ba? Yung mga himala na ginagawa niya. Gaya ng nakikita ko kay Pastor. Like, yung mga bagay ba na yun is kaya kong gawin kapag ako na yung tinawag sa posisyon na yun, di ba? Sobrang nakakatakot. Yung mga bagay na pwede kong pakawalan or i-give up, kaya ko ba yun? Kapag sinabi ng Panginoon, i-give up mo to, i-give up mo yan, kaya ko ba yun? Diba? Isa yun sa fear ko na baka hindi ko kayanin. Pero ang sabi ng Panginoon, take courage. Diba? Take courage. Yung takot na yun is mawawala siya dahil nga sa faith. Sabi nga ni Pastor sa message kahapon, diba? Faith is the antidote of fear. Amen. Amen. So, yun po. Sobrang blessed ako kahapon. And sana every discipleship na nandito si Pastor, maka-attend po tayo. Kasi isa po yun sa nagmumold sa atin or humuhubog sa atin Christian life, di ba? Kasi kapag hindi nahuhubog yung pagiging Kristiyano natin is patuloy tayong mawawala sa presensya ng Panginoon and mas lalong magiging mahirap yung buhay natin kapag wala si Jesus Christ sa buhay natin. Amen? Amen. Yes, Lord. All the things to God. Give praise to Jesus. Thank you, Lord. Every time. Every time I see your glory. Every nation. Every day bow before you. All I can
ko siya ng malalim na pag-ibig kung hindi kanya, Panginoon, masaktan. Yes, Lord God. Palitan mo ang kanyang puso. Isang pusong laman ang ipagkaloob mo sa kanya, Panginoon. Amen. Naniniwala po ako, Panginoon Diyos, na maraming gumagaling sa kanyang buhay. Amen. Yes, Lord God. Na karamihan ito ay panulugsok. Subalit ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na magtatatag sa kanya ng isang mabuting pusong may katatagan. Pagkalooban ng puso ng iyong kapangyarihan, karunungan Yes, Lord. sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Mayroong mga bagay o mahalagang dahilan ng ating pagsalo sa hagad ng Panginoon. At una, ito ang tanging pagkain na patuloy na pinakain ng inclusive food. At ang pangatlong dahilan, ito'y pagkain ng bawat Kristiyano sa lahat ng panahon. Hindi nakakataon. At ang pangapat na dahilan na mali ay isang international food. Ano man ang lahi ay nakakaisa sa pagkain ito. Tama po, kahit Egypt, kahit Africa. Parang natin hindi isa. Parang nagsasabi hindi ko kayo hindi. Sa pagkain ito ay kapalang. Amen. Bakit? Bago ko sabihin na ito ay katawan ni Kristo, ang panglima ito ay isang kamanghamanghang pagkain dahil ang tinatay na ito ay tumutungkol sa ating tao. Sinabi ni Jesus sa Juan chapter 5 ay chapter 6 verse 11. Sinabi rin ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay na bumaba galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking. Mga minamahal, ang habag ng Panginoon ay isang lugar para sa isang mahalagang pagsusuri natin sa ating sarili. Makinig po kayong mabuti sapagkat mahalaga po itong pagsusuri. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa unang Korinto, pangkat 11 at ang talata ay 28. Sinabi niya ang ganito, kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa tubig. So maliwanag, humihingi si Apostol Pablo ng pagsisiyasan. Bakit kaya siya humihingi? Dahil sabi niya doon sa talatang 20, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kaya nga kung hindi tayo karapat-dapat na tanggapin yung banal na katawan ng Jesus at itinagpilitan natin, ito'y magiging magkakaroon ng kahatulan sa ating sarili. Alam natin na kailangan natin ang pagsusulit ito upang maunawaan ang ating pisikal na pagkakataon at kung ano ang kailangan habang tayo sumusulong sa buong mundo. Mahalagang suriin ang kalagayan ng ating puso at buhay upang malaman kung tama pa rin ang kalagayan ng ating relasyon sa ating Diyos at sa ating tao. So yun ang malalaman. Tama ba yung relasyon natin kay Jesus at sa ating mga tao? Bakit po? Kasi ito yung sinabi niya sa talatang 31, kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Alam niyo, ang sabi ng Apostol Pablo, yung mga hindi karapat-dapat na tumanggap mo na sa karamihan sa kanila, sa mga nangamatay na at yung iba ay may mga sakit. Ganun po ilagamang ang huli